Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant. Katong ana-ana na sila dito, naman nakuha man sa kanang video sa live, wa lagi warrant, asang warrant. Ingon sa President Duterte ni Hong sa, ay ayaw lang, naalagi, naay warrant, relax lang, naay warrant. Ana, katawa-katawa ra siya. Iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag-istorya sa niya dito, nga padung na sa isa kay eroplano, ayun siya, ako ning kuan ninyo ha, kay basig wala na ko'y chance nga mo lecture ninyo ani. Ikaw Tore, nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kana ganing katungdanan, pero anang pamalandungi sa dinyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadangad to anang nga ang kuan kana ganing kurtiha nga wa may legal basis. Unya gawas pa din aman ta membro dito, timan-ini ninyo ha, duna ni dakong kanang dangers kuno ingani pagkasulti ba, tanawal niyo social media, iya rang gimaymayan, iya rang gilecture, wa gid siya mangisog, kalma ra gid siya nya, tanaw-tanaw pa niya ay kung tanaw-tanaw kay di ko mudagan, di ko mo exkias sa pagutay exkias nga ni anaman ta dinhi nya. Matud pa sa istorya, gipusasan gid siya, dili na lang unta papusasan. Ay sige lang, pusasi lang. Kinsa nagpusas? Si Tore ko no, kanatong head sa police atong mana mo'y gapusas, nagpapusas na po si President Duterte. Di ba? Dalaygon na buhat. Wa gani siya mo ingon sa mga tao, magkuanta, mag people power ta. Ang iya ra gyud, kalma. Agion ta ni, atubangon ko ni. Ug iya na nang gibalik-balik pagsulti, ako'y siluti ninyo. Similar to this. Ako'y siluti ninyo. Kanang tanang gibuhat sa mga pulis, ayaw na sila file kaso. Ako mo i-file kaso kay ug nagtuman sila sa akong sugo, ako mo inyong silutan. Iya sang giduphan karon, ayaw mo, kalma mo. Iyang giingnan sa diyang pamilya, kalma lang mo. Muagi kita sa due process. Iagi tani sa balaod. Ayaw anang inisog, ayaw anang sedition, pero gichargean siya inciting sedition. Atong iampo, no? Gibalikas masad niya ng President Duterte kami mga pare, hasta ganing Santo Papa na to, iya mang gibalikas, hasta pag atong Ginoo iyang gibalikas, pero basig na siya change of heart. Atong iampo ang kahimtang ni President Duterte sa iyarong kahimtang dito, 80 years old, masakiton, galisod og lakaw, niya giingon anak pagtratar atong VIP sa Pilipinas, atong iampo. Labaw sa tanan, mag-ampo ta nga doon na untay change of heart sama sa hari sa Ninibe ang ato mga leaders karon sa Pilipinas, nga makakita sila sa wa nila makita unta nila ang Diyos nung side sa atong kahimtang nga Pilipinhon, ang nag-ilaid sa kalisod karon, ang kagutom, ang unemployment, ang mga injustices nga gihimo sa mga criminals, kaning mga addict, kining mga insurgents nga gipanghimo na sa nila karon, kining mga tulis ug uban pa. Makita unta ni ang mga masakito nato nga wa nay mga tambal, kay wa na gani budget ang atong PhilHealth, wa maapil sa budget sa appropriation nining atong 2025 budget. Makita unta nila kining maong side, ang mga taong naghilak sa kalisod nga wa magkinahanglan nining klasiha sa mga decisions nga gihimo nila karon. Change of heart. Nahitabo karon nga pagdakop ni former President Duterte pag naog yun sa airport gikan siya sa Hong Kong gahapon alas 9 buntag. Unya
gipalupad na siya ngadto sa Netherlands ba to, isakay sa eroplano ngadto padong sa korte sa The Hague to sa Netherlands, kay adto kuno dito siya patubangon siyang kaso pagka mga alas 11 gabi na ay nagsyagit-syagit sa kalipay ng mga Filipinos, na asay nagsyagit-syagit sa kasuko o ng hilak ng mga Filipinos, pulos Filipinos. Former President na sa iyang build, Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kay mga infrastructures, labi na gyud mga road concreting and widening, mga bridges na nahimo niya. Nakapahimos ta karon sige tag-agi aning iyang mga infrastructures na nahimo sa iyang administrasyon. Kisakahan niya ang sweldo sa mga sa mga policemen, gi-double, hapit gi-triple, apil na sa mga benefits. Ang mga government employees, gitaasan ang mga sweldo, mga benepisyo, mga senior citizens, eskwelahan, gipangtukod, mga bilangguan, daghan kaayong mga bag-ong mga bilangguan, Luzon, Visayas, Mindanao, kay bawaan na ang mga BGMP. Ako, 5 years kong trabaho sa prisuhan, nakita nako nga porting dagkuas mga buildings gipangtukod para dili na maghuot kaayo ang mga piniriso, panghimuan sila tag 3-story, 4-story nga bag-ong mga buildings, mga facilities para maharang-arang ang ilang pagkabutang isip mga binilanggo. Karon nga natagaan siya og accusation dito sa ICC, gidakop siya without actual physical warrant of arrest o gitransport siya ngadto sa Netherlands kuno aron adto mo atubang siyang kaso. Nawa gani bisan usa ka korte sa Pilipinas nga mi-order ni ana nga i-transport siya. Sa diha pa ko sa prisuhan na assign prison ministry, kung dunay usa ka piniriso nga dadon nato sa laing lugar, magkinahanglan yung court order. Usa ka VIP nato sa Pilipinas, former President Duterte, Rua Duterte, gida ngadto sa laing korte, foreign court, without single court in the Philippines making such order. O sa imong gibati, isip Filipino, sa imong gibati, functional pa ba ang atong justice system in the Philippines? Girespeto pa ba ang atong Philippine Constitution? Ato pa bang girespeto karon ni ining maong hitabo? Doon na ba'y presidente sa Pilipinas nga nagbuhat ani ngadto sa mga VIPs nga dunay dagkong kaso sa makanhi sa kaso ni former President Irap Estrada, former President Gloria Macapagal Arroyo? Giingon ba ani sila pagtratar sa ilang mga kaso nga giatubang sa una? As Filipinos, kining nang hitabo karon sa atong nasod, nalipay kang Ginoo ani? Kining mga Filipinos, atong mga kapwa Filipinos nga nagsigirog sayaw-sayaw, gasigig yes tungod kay nadakop na gyud, na priso na gyud si President Duterte, nalipay kang Ginoo, kuyog ninyo. Kinisang na naghila karon og nangasuko, naluoy sa kang Ginoo ninyo. Ana ba? Duha ka hitabo sa atong nasod nga makapa-attract nato. Impeachment sa atong Vice President dito sa Congress, gibuhat nila within 9 hours. Di ba? Guinness Book of Record. Doon na ba'y Congress sa tibuok kalibutan ng mga nasod, nag-i-impeach nila ang impeachable officer in 9 hours. Karong bag-o, gahapon, gidakop na way warrant of arrest, ilabay ngadto sa korte sa gawas as if taga didto siya na kinahanglan yung adto hiringon, o kanang maong desisyon na finalize
gidakop man si President Duterte og 9 o'clock in the morning, pagka 11 in the evening, lupad ng eroplano padong adto sa gawas. In 14 hours, na final ang maong desisyon. Kinsa kay ga-endorse nga ipada dito si President Duterte sa Hague? Kaya supposed to be Supreme Court gina nato ang mo endorse kay nation to nation guna siya. Independent court against independent court. Kinsa man ang nag-endorse sa ato pag-i-overridean ang atong mga korte dinis Pilipinas? Kinsa may nag-override ang higher authority tingali kaysa atong mga korte? Doon na pa ba'y higher court kaysa Supreme Court? Naglihok pa ba ang atong human rights system and principles? Gi-room arrest siya dito sa Villamor Airbase, nag-oxygen, natog, naghigda sa couch, niya gibutang ang oxygen kay ni-atake iyang sugar. Nag-insulin naman din na siya. Wagin siya ipadag ospital. Di siya gusto mo sakay sa eroplano kay ang nindot, ang hangyo sa mga pamilya, dadon usa siya sa ospital. Wag yun. Gialsa gid siya kay ibutang gyud sa eroplano. Naglihok pa bang atong human right? Naglihok pa bang atong due process? Kanay mga pangutana ni nato ba nga usahay kita mga Filipinos kung nahitabo ni sa usa ka former president, unsa na kaning nagwali, unsa na kanang imong tupad? Doon na pa kay mo respeto sa ilang human right nga gani ang VIP sa atong nasod ng mga tao makakita manghilak pag adto ni President Duterte sa Hong Kong, gikan to siya sa Hong Kong rally. Pag adto gani pagbarog niya dito nang hilak ang mga OFW nga mitambong sa maong rally tungod sa gugma nila aning maong tao. Pero bisan gani pagpa-ospital lang, bisan gani 24 hours lang ihatag, doon na pa ba'y mandate of force ang giingon, we are here to serve and protect the Filipino people? Mao man ay basic commitment sa atong kapulisan o sa atong AFP, to serve and to protect the Filipino people by protecting our Philippine Constitution sa ligang batas. Ayan po mga kababayan, si Reverend Father Shano Ubod, no, na sabi niya ay saludo po siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, dahil sa mga ginagawa niya sa bayan nung siya ang nakaupo, na kahit na po ay sila ay namura or minura ni dating Pangulo dati, yung Catholic Church, yung si Santo Papa pa nga daw ay namura din ni PRRD. Pero sabi niya ay saludo pa rin siya at mayroon po siyang komento dito sa pagkadakip nila kahapon kay PRRD mga kababayan, no? At sinakay nila agad doon sa eroplano at hindi na po nila hinintay yung petition nilang TRO, no, galing sa or nagpetition po sila sa Korte Suprema, pero hindi na po nila hinintay. At kahit po yung request po ng family ni PRRD na dalhin muna sa hospital, no, kasi umatake yung kanyang blood sugar, pero hindi po sila dininig ng PNP at talagang minadali siyang ilipad papunta doon sa the Netherlands, sa The Hague. Pati nga po yung impeachment ni VP Sara ay sinabi niya rin na sa loob lang po ng 9 hours ay in-impeach nila sa House of Representatives si VP Sara, no? At itong pagdakip nila kay PRRD sa loob ng 14 hours lang ay nilipad nila agad doon sa Netherlands si PRRD. At yung mga bagay na dapat pag-usapan ay hindi sana makalimutan mga kababayan daw, sabi ni Father Shano, itong issue sa PhilHealth na kinuha nila, pati itong mga BICAM budget, no, sa 2025 na kailangan pag-usapan, sabi ni Father Shano. So ano pong opinion nyo mga kababayan, no? Dito po kay Reverend Father Crescenciano Ubod po ng Cebu. So ayan, comment down below mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.